Hello Pilipinas! Masinsilang ng turismo, Talisa Radio, ang radyo ng informasyon, serbisyo at aliw. Kung saan ang bawat balita ay siguradong malinaw, mabilis at kapani-paniwala. Ito ang programa Turismo, Talisa Radio, Balita Ngayon. Ako ang inyong lingkod, Katurismo Kinyo. at ako naman yung turismo operador. Ihahatid namin ng mga pinakamainit at makapanibong balita mula sa iba't panig ng bansa. Isang 21 anyos na working student patay matapos masaksak sa bibig ng ice pick sa isang insidente ng hadapan sa Rizal. Paano nauwi sa krimen ang simpleng paglalakad pauwi ng biktima? Alamin ang mga detalye mula sa ating Katurismo Anchor, Katurismo Kinyo. Patay ang isang 21 anyos na working student na kinilalang si Jane Kirby Barona matapos saksakin sa bibig ng ice pick sa isang insidente ng hadapan sa Kasiglahan Village, Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Nangyari ang krimen noong 8 ng Pebrero, taong 2026, bandang 1:00 ng madaling araw. Ayon sa ulat, naglalakad ang biktima kasama ang kanyang katrabahong babae matapos bumaba sa isang kolorong na tricycle dahil malayo pa ang kanilang puntahan. Lumapit umano ang tatlong hindi pa nakikilalang lalaki na nagkunwaring nag-aayos ng motorsiklo at humingi ng flashlight. Makalipas ang ilang sandali, bigla nilang sinunggaban ang bag ng babae. Naagaw pa ito pabalik ng biktima, kaya agad na tumakbo ang mga sospek. Ngunit kalaunan ay natuklasan na lamang na nasaksak na pala si Barona sa dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nagsagawa ng manhunt operation ang Rodriguez Municipal Police Station laban sa tatlong sospek. Samantala, humingi rin ng tulong ang pamilya ng biktima matapos mag-post sa social media ang kanyang kapatid upang mapabilis ang pagkilala at paghuli ng mga salarin. Patuloy ang pagpaalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat lalo na sa paglalakad sa 10 oras ng gabi. Dagako naman tayo sa kaganapang pang-problema. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinalakay sa Kamara. Ano ang naging resulta ng botohan? Narito ang ulat mula kay Katurismo Bacos. Bacos, pasok! Nalakay ngayong araw ang mga impeachment complaint inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kung bakit ito tinanggihan ng House of Representatives of the Philippines. Noong 10 ng Pebrero 2026, nagsagawa ng botohan ang Kamara kaugnay sa dalawang reklamong impeachment. Sa resulta, 284 ng Kongresa ang bumoto upang ibasura ang mga reklamo. 4 ang tumutor at 8 ang abstain. Ang mga reklamo ay sinampa ng isang abogado at grupo ng mga biktima. Inakusahan nila ang Pangulo ng paglabag ng konstitusyon, pagtaksi sa tiwala ng publiko at katurian. Kabilang sa mga binanggit na isyo ang may problema sa flood control projects at ang usapin ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na International Criminal Court. Gayunman, ayon sa House Committee on Justice, kulang umano sa sapat na malinaw na ebidensya ang mga paratang. Wala rin umano matibay na nexus sa direktang koneksyon ng patunay na may naganap impeachable offense. Dahil dito, hindi umusa na reklamo sa Senado para sa impeachment trial. Ayon din sa konstitusyon, hindi maaaring maghain muli ng panibagong impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Sa kabila nito, nananatiling mainit ang issue lalo na sa usapin ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Mga katurismo, pagod na ba kayo sa buong araw ng trabaho, klase, o makapanood ng drama ng kapitbahay? Huwag mag-alala, narito ang kapiling Bini-Bining Gakang. Isang higop lang, ising ka, 2 higop, pati kapitbahay mo, gising na rin. Hindi lang sa kape, isang experiential pagkasilahan ng katawan at gising. Perfect sa estudyante may exam, empleyadong overtime, o kahit tambay na gusto lang mag-relax. At dahil espesyal kayo sa Turismo Talisa Radio, may promo kami. Pili ng 2 tasa, libre ang isang makilit na pandesal. Limitado lang, kaya bilisan. Kape ni Bini-Bining Gakang, isang higo, gising ang buong mundo. Sa ating pagbalik, isang
isang 29 anyos na sales lady na isang araw nang nawawala. Natagpo ang patay sa La Union. Ano ang hindi nangyari bago siya mawala? Narito ang detalye mula kay Tuxerismo Bataluna. Bataluna, pasok! Natagpuan ang bangkay ng nawawalang 29 anyos na sales lady na madiskubre ang katawan nito sa bulubunduking bahagi ng barangay San Isidro, Nagilian, La Union nitong Lunes ng umaga. Kinilala ang biktima si Telma Lizo Cachero, residente ng barangay San Isidro ng bayang ito, na positibong kinilala ng kanyang pamilya. Sa report ng La Union Police, alas 7:30 ng umaga nang madiskubre ng isang magsasaka na nagpapastol ng kalabaw ang bangkay ng biktima. Ayon sa pulisya, huling nakitang buhay ang biktima noong umagang ng ika-30 ng Enero. Pumasok sa trabaho sa isang mall na nakita pa sa CCTV na naglalakad sa kanilang lugar para pumara ng tricycle. Kinahaponan, nang susunduin ang kanyang pinsan sa trabaho nito, ay sinabi ng mga kasamahan nito sa mall na hindi ito pumasok sa nasabing araw. Bunga nito ay nireport naman ng pulisya ng ama ng biktima ang pagkawala nito matapos na mamigong umuwi sa kanilang tahanan. Hanggang ngayon ay iniimbestagahan na ng mga otoridad ang kaso. Sa balitang pamahalaan, serbisyo at infrastruktura sa bansa, patuloy na pinapalalawa. Kasabay ito, may mahalagang paalala ang Department of Health para sa kalusugan ng publiko. Ang mga detalye ay iuulat ni Katurismo Mayor at Turismo Caballero. Magandang araw sa lahat ng aming mabusulig na tagapakinig. Hatid namin ang mahalagang ulat at napapanahong kaganapan mula sa pamahalaan. Mga balita ang direktong may epekto sa inyong parang-araw na buhay. Umusbo ngayon ang balita tungkol sa mga bagong hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ng pagpapalawak ng serbisyong palipunan at pagpapatuloy ng mga proyektong pang-infrastruktura sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa mga ulat, layunin ng pamahalaan na mas mapalapit ang mga programa sa komunidad, lalo na sa sektor ng edukasyon, kalusugan at ayuda para sa mga pamilyang nangangailangan. Bukas ang aming himpilan sa inyong mga opinyon at komento tungkol sa programa ito. Ibabahagi ang inyong mga pananaw sa aming mga social media platform. Sa iba pang balita, pinaaralan ng Department of Health ang publiko na patuloy na sundin ang mga alitutunin sa kalusugan, lalo na sa pagpubliko at lugar na panahon sa pagtaas ng kaso ng sakit na dulot ng panahon. Yan po ang ating balita para araw na ito. Manatiling nakatututok para sa mga bagong kaganapan sa gobyerno at mahalagang anunsyo. Hello mga turismo! Ikaw ba ay gutom na pero tamad magluto? Abay huwag na magpapastress dahil nandito na ang Paris ni Binibining Lakang. Ang Paris ay hindi lang masarap, kundi sigurado magpapabusog ka hanggang bukas. Malambot na karne, mainit na sabaw at kanin na parang walang katapusan. Perfect ito para sa mga estudyanteng puyat sa paggawa ng assignment, sa mga empleyadong overtime, at lalo na sa mga barkadong walang tigil sa tsikahan. At syempre, may promo pa! Kapag bumili ka ng isang order ng Paris, may libre kang sabaw refill hanggang mapagod ang server. Kaya tara na! Paris, binibining ka pa! Sarap na! Busog ka pa! Muli sa ating pagbalik, isang 18 anyos na estudyante at ay matapos na sa Pinas sa Pagkigyan sa Batangas. Ano ang naging dahilan ng mainit na pagtatalo na nauwi sa trahedya? Alamin ang detalye mula sa ating turismo angkor, Katurismo Alvarado. Nasabi ang isang 18 anyos na estudyante na siya ay sasakitin sa kapwa ng estudyante sa labas ng isang paaralan sa Barangay Poblacion Zone 2, Taal, Batangas. Itong Merkules ng hapon. Sa ulat ng PLT Kong Alili Brockins, person ng Batangas Police Provincial Office na ang biktima si alias Bean na residente ng Barangay Poblacion Zone 6 ay deklarang dead on arrival sa Our Lady of Lourdes Kasasayan Hospital sa Lurie dahil sa takong saksak.
Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sa pagitan ng alas 3 ng hapon ay nakatayo ang biktima sa harap ng Rizal College of Taal nang magkaroon sila ng pagkakatalo ng suspect na si Alias Kurt sa hindi pa lamang kadahilan. Nauli ang malitang pagkatalo sa suntukan hanggang sa tulungan ng suspect ang nakatapos patalim at sinaksak ng 10 beses ang biktima sa sikmura. Nang lumusende ang mga pulis ay agad na aresto si Kurt. 18 taong andos, presidente ng barangay lokal. Ayon sa pulisya na bagamat nangyari ang krimen sa harap ng Rizal College of Taal na ang biktima at ang suspect kapwa estudyante na senior high school at hindi mga estudyante ng Rizal College of Taal. Patuloy na investigasyon ng pulisya sa motibo ng krimen. Katulismo, nahihirapan sa math? Ayaw mo na mag-solve ng R sa math? Subukan ang Opo Compute App. Isang pindot lang, lalabas na agad ang sagot. Mabilis, tumpak at otomatiko sa pagbibilang. Perfect sa estudyante, busy na empleyado, o kahit sa teacher na gusto i-double check ang kanilang calculations. Ang data mo ay protektado at ligtas. Kaya kung gusto mo ng instant ang tamang sagot, Auto Compute App, pindot lang, solve na. Tayo'y nagbalik upang ihayag ang mga kaganapan sa mula sa mundo ng mga showbiz. Si Priscilla Merendez ay naghahanap ng taong may takot sa Diyos. Matapos ang hiwalayan kay John Estrada, ano ang kanyang pahayag? Pakinggan natin ang buong detalye mula kay Katurismo Cabenas. Cabenas, pasok! Musbong ngayon ang balita tungkol kay Priscilla Merendez matapos ang kanyang negosyo kay Ginoong John Estrada. Siya ay magpapahayag ng kanyang paghahanap ng isang galuhan. Ayon sa mga ulat, Miss Merlin ay naghanap ng isang lalaki, malalim ang pananamantaya at kaya ng kapatid sa Diyos. Kaya bukas sa inyong mga opinion at kung may protocol dito. Bahagi ang inyong mga pananaw sa aming social media club. Sa iba pang balita, sa tulong ng ating mga masakla, huwag kaligtaan gamitin ang application na makakatulong sa inyong mga trabaho. Ito ay mabilis, tupak at patuloy sa pagbibilang ang inyong plato sa order ng araw. Iyan ang ating mga balita sa araw na ito. Natin nakatutok sa mga bagong nalalaman sa tubig at balita. Beauty queen na si Catriona Gray nagsalita tungkol sa breakup ni Sandal B. Ano kaya ang mga mensahe sa fans? Narito ulit sila Katurismo na Mela at Katurismo Bernardo. Mga Katurismo, pasok! Isang kamakailang palingang nabukas ng Beauty Queen International TV host at kilalang personalidad na si Catriona tungkol sa kanyang breakup kay actor-singer Sam Alvey. At maraming sa fans ay nagsasabi isa ito sa kanyang pinakatapat na pag-uusap tungkol sa kanilang relasyon. Pinahagi ni Catriona na kahit mahirap ang paghiwalay, ito rin ay naging pagkakataon para sa personal na pagbago at pagninilay para sa kanila pareho. Pinibigyan din niya na ang kanilang desisyon ay magmula sa respeto sa isa't isa. Na minsan kahit malalim ang pagmamahal ng dalawang tao, kailangan nilang piliin magkaibang landas na buhay. Sa halip na may sama ng loob o sisihan, nagbahagi si Catriona ng may maturity at pasasalamat. Pinahayag niya na nagpapasalamat siya sa mga alaala at aral na nakuha nila sa relasyon. Nagpapasalamat din siya sa suporta ng fans para sa kanila at pinaalala na nakapahalaga ng kabutihan at empatiya lalo na sa ganitong personal na yugto. Dagdag pa niya, nakatuon siya ngayon sa pagpapagaling ng sarili, self-discovery at sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya mula sa kanyang trabaho. Mga passion hanggang sa oras na kasama ang pamilya at kaibigan. At kahit hindi cute ang mga breakup, hindi kaya na ang lahat na tignan ito bilang bahagi ng paglalakbay sa buhay, isang pagkakataon para maging mas matatag at mas matalino. Agad na nag-react ang mga fans sa social media, pinupuri ang kanyang pagiging bukas at tapat. Marami rin ang nagsabi, nakaka-inspire makita ang isang sikat na personalidad na humarap sa breakup ng may grace at hindi drama.
At iyan ang heartwarming na showbiz update. Ngayong araw na nagpapaalala na kahit ang ating mga paboritong bituin ay dumaraan sa ups and downs at bahagi ng kwento ng buhay ang pagpapagaling at paglago. Sa larangan ng esports, champion na ang San Miguel Beermen sa PBA Philippine Cup. Habang si Alex Ayala naman ay sasabak sa Dubai Tennis Championship qualifiers, ang mga detalye ay iuulat ni Katurismo Bottega ng Katurismo Rosales. Mga katurismo, pasok! Magandang hapon, Sports Nation. Narito naman ang pinakabago nating sports update ngayong taon. Sa PBA Philippine Cup Finals, champion ang San Miguel Beermen, nakuha nila ang 2025 hanggang 26 title noong Pebrero 1. Talo 4-2 ang TNT Tropang G Troopers sa isang action-packed na series. Sa boxing, bagong WBO Asia Pacific Super Bantamweight champ si Gabriel Santissima pagkatapos manalo via anonymous decision laban kay Subaru Murata sa Tokyo noong 7 ng Pebrero. Gilas Pilipinas, handa na sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ika-6 ng Pebrero kontra New Zealand at Marso 1 versus Australia. Home game sa SM Mall of Asia Arena. Possible return ni Kai Soto ang excitement. Sa volleyball, si Coach Ty banded na ang bagong head ng women's national team na point noong ika-6 ng Pebrero at hosting kayo ng ABC Women's Nations Cup sa Ilocos Sur this June. Yan po ang mga hot updates sa Philippine sports. Stay tuned para sa live coverage at highlights. Magandang umaga mga tagahanga ng tennis. Ngayon ika-14 ng Pebrero, 2026, mayroon kaming nakagaganyak na balita na hatid namin sa inyo ng live mula sa Dubai Tennis Championship. Jan Castillo mula sa ABS-CBN News at EDC France Presi ay nag-uulat na ang Filipina tennis sensation na si Alice Ayala ay nakatakdang maglaro sa unang round ng qualifiers. Oo, tama ang narinig ninyo. Si Alice Ayala, ang ipinagmamalaki ng Philippine tennis, ay muli gumagawa ng ingay sa international stage. At sa usapin ng mga sensation, nakita nyo na ba ang pinag-uusapan online? Si Lorinda Buenas ay gumagawa ng ingay sa showbiz. Higit pa rin mamaya. Pero una, ang lahat ng mata ay nasa Dubai habang si Alice Ayala ay naglalayong mag-aims para makapasok sa qualifiers at sa main draw ng Dubai Tennis Championship. Hatid namin sa inyo ang live updates sa buong araw. At ngayon, isang mabilisang patalastas mula sa ating sponsor, Shang Properties, kung saan ang luho ay nasa bawat detalye. At yan ang pinakamainit at pinakabagong balita ngayong araw. Mula sa krimen, pamahalaan, showbiz hanggang sa sports, patuloy kami maghahatid ng tapat at napapanahong impormasyon. Muli ako ang inyong katurismo, Kinyo. At ako naman ay iyong Katurismo Alvarado. Turismo, Talisa Radio, ang radyo ng impormasyon, serbisyo at katotohanan.